Walang araw sa lahat ng mahilig sa sport, pakinggan at panoorin natin ang sasabihin ni Idol Ed Tolentino sa mga magagaling natin na boxer. Una, ang Pinoy natin na magaling na boxer na si Martial. At ang pangalawa, mga tatlong legendary na sina Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio Cesar Sr. mga idol. Ito, panoorin natin. At ngayon pag-usapan natin ang pinag-uusapan ng mga marites dyan, ang problemang legal na kinakaharap ni two-time Olympian Yumir Felix Marshall. Siguro naman alam niyo na ang balita, updated kayo pag ganitong klase ng mga balita. Nagsampa nga ng kasong concubinage si Princess Marshall kontra sa kanyang esposo na si Yumir Marshall. Pinag-uusapan ng kaso nito, mabigat ang mga alegasyon. Pero hindi natin pag-uusapan ang nilalaman ng kasong ito. Yan po'y para sa mga marites, para kina Ogie Diaz. Tayo being a sports analyst, pag-uusapan natin ang epekto ng problemang legal na ito ni Marshall sa kanyang professional boxing career. Iyon ang ating tutumbukin. From marites to the effects ng nasabing problema sa pro boxing career ni Yumir Marshall. Iyan ang ating tutumbukin sa episode ngayon ng Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Pag-usapan po natin itong problemang legal na kinakaharap ni Yumir Marshall. Nagsampa nga po ng kasong concubinage ang kanyang may bahay na si Princess Marshall kontra sa boksingero. Mabigat ang alegasyon o may karelasyon si Marshall at ibinabahay pa. Ito po ay itinanggi na ni Yumir Marshall. So, bahala na ang korte mag-determine kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang sinungaling. Well, nakakalungkot nga lamang po ang nangyaring ito mga kaibigan. Sapagkat ako, I remember, naging guest namin si Yumir Marshall doon sa DZMM sa programa ni Senator Freddie Webb, Fast Break, if I'm not mistaken. Hindi pa sila kilala noon, si Yumir Marshall. Hindi pa siya celebrity noon. In fact, nagbabalak pa lamang siyang lumahok sa 2020 Olympics. And I remember the late Ed Picson telling me, pare, special itong si Yumir Marshall. Pag-usapan niyo ang kanyang buhay. So nakakatuwa, off camera, I remember seeing Yumir and Princess Marshall, napakalambing sa isa't isa. Hindi pa sila mag-asawa noon. And eventually, of course, alam natin na nangyari, nagkaroon ng bronze medal itong si Yumir Marshall. Sumikat ang pangalang Yumir Marshall. Nagkaroon ng sandabukal na endorsements. And then, they tied the knot. Naging mag-asawa. And eventually, ito na nga, nagsampa ng kasong concubinage itong si Princess Marshall. So nakakalungkot, parang iniisip mo, hindi lahat ng fairy tale stories may happy ending. Nakakalungkot. Pero sana ma-value ang sanctity ng marriage. Now, back to the real topic, yung epekto nito sa karir ni Yumir Marshall. Sa totoo lang mga kaibigan, as an overview, ang kinakaharap na problema ni Yumir Marshall ay hindi bago. Napakaraming mga boksingero na hindi pa sikat pagkatapos naging world champion, nagkamal ng sandabukal ng salapi. They also face the same temptations na kinakaharap ni Yumir Marshall. Si Muhammad Ali, mga kaibigan, dating world heavyweight champion, siyam ang kanyang anak. Dalawa dito is out of wedlock. So ibig sabihin, nagkaroon ng problemang infidelity itong si Muhammad Ali. Sabi ng kanyang ikatlong asawa, si Veronica Porsche, ang hirap daw talaga para kay Muhammad Ali kasi nga, pogi, sikat, mayaman. Ang sabi ni Veronica Porsche, women were throwing themselves at Muhammad Ali. Sabi ni Veronica Porsche, talaga naging magnet sa babae at temptasyon itong si Muhammad Ali. So nagkaroon siya ng dalawang anak out of wedlock. Pero alam ba ninyo, lahat ng naging asawa ni Muhammad Ali, siya'y pinatawad dahil na rin sa kanyang naging karamdaman. Si Mike Tyson, mga kaibigan, in 1988, sa isang live television interview, yung kanyang asawa noon na si Robin Gibbons, isang actress, isinambulat sa buong mundo na si Mike Tyson is abusive, may mga violent mood swings pagdating sa mga babae. A year later, nag-divorce
ang mag-asawa. And then in 1992, si Mike Tyson na-convict ng rape. Allegedly, well, not allegedly because he was convicted. He was found guilty of raping a former beauty contestant. So nakita nyo yung mga temptation. In the case of Mike Tyson, it landed him in jail. Si Julio Cesar Chavez, kinikilalang the greatest Mexican champion of all time, also had to deal with marriage issues. In fact, tingin na marami, nasira ang marriage ni Julio Cesar Chavez matapos ma-involve siya in a high-profile romance with the actress Salma Hayek. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit